Hello guys. Magandang araw. Kwentuhan na naman. So pag-uusapan lang natin ngayon kung gaano ba katagal bawiin yung mga solar battery setup natin sa bahay, So by research, ay nag-conduct tayo ng mga research. So patutunayan lang natin sa another may mga ilang slides akong pinrepair at ito yung aking pinaghandaan. So okay, simulan natin dito sa una kong slide. In-research ko to kay ChatGPT. Kung gusto nyo malaman, si ChatGPT lang sumasagot naman, o si Sisi, o bahala na kayo kung ano ang AI na gagamitin nyo. High-tech na tayo ngayon. So ang typical return of investment o yung ROI, yung payback benchmark sa Pilipinas according sa Department of Energy, net metering policy brief lang, kung let's say sabihin na natin hindi na lang net metering o naka-off grid ka lang, ibig sabihin purely doon ka lang talaga kumukuha ng supply mo. Pagpasensya nyo na at medyo nakakatuwa yung mga kasama ko, medyo may konting happenings, mayroong birthday, so yun. So let's prove and do the math. So consider natin yung initial investment nyo dun sa nagastos ninyo sa mga solar panels nyo, baterya nyo. So meron akong material estimate cost breakdown sa 12 kilowatt 12 volts, 1 kilowatt system. So for example, siguro ito pinakamahal na to, kasama na yung mga delivery nito kung sa Shopee o Lazada nyo bibilin. So solar panel, para kasi dito 500 watts, siguro pasok na pasok to, siguro gastusan nyo sabihin natin 8,000. Yung mga LiPo battery na 100 Ah 12 volts, mga 8,500, ganyan ang presyo niyan. Solar charge controller, bakit ang mahal? 5,500. Ginawa na natin yan yung mga 12 volts, kung 12 volts setup lang, mga 1 kilowatt, 1,000 watts. Yung mga toroidal, yung mga Zamdon, yan ang bilhin nyo. Kung Peto, nag-aaksay lang kayo, hindi tatagal ng mahaba yan. Dito kayo sa mga talaga quality, mga Peto na yan, Peto, wala. Erase tayo dyan. Zamdon or Isnat, Snadi, mga ganyang brand, mga trusted brands. Circuit breakers and devices, yung mga kailangan mo ng mga devices dyan, sabihin mo ng 3,500 na yun, yung wires and other consumable mo 4,000. Sabihin natin yan lang. So total ay 29,500 kung isusoma mo lahat. Halos 30,000. Siguro pinakamahal na yan, depende naman sa inyo, makakakita kayo ng magkakanvas kayo. Mostly ganyan ang presyohan, nasa 30 talaga. So gawin na natin yung mathematics kung paano natin makukuha yung investment natin. So let's say 1,000 watts yung generate ng mo. Kasi nga 1,000 watts lang naman. So at maximum na to. So 1,000 watts hour, siguro andyan na yung gagamit yan ng electric fan. May dalawa kang electric fan, ilang watts na yon? Sabihin mo ng 20, 25, 50 na. O gagamit ka ng washing machine, meron kang rice cooker. Rice cooker mo, 300 watts. O ilang beses ka mag-rice cooker, dalawa, edi ilan na yon? 700 watts na yon. So, mas likely ganito na lang. Set na lang natin na 1,000 watts yung gagamitin mo sa setup mo sa loob ng isang araw. So, sa loob ng isang araw mo, times 30, para makuha mo yung isang buwan. So sa loob ng isang buwan, kukonsumo ka daw ng 30 kilowatt hour sa loob ng isang buwan. So kung halimbawa ang presyo na per kilowatt sa inyo 13. Sabi na 13 ngayon sa pinakamahal. Kasi magmamahal pa yan. Pataas ang halaga ng natin. Hindi natin masasabi. Sabi natin 13 average. So 30 pesos, 30 kilowatt hour, sa loob ng isang buwan mo, multiple mo ng 13 pesos.
So, sa loob ng isang buwan, 390 pesos ang electric bill mo. Kung magbabayad ka sa Meralco o kay Pinelco o sino pa yung Panelco na yun o Beneco. So, ngayon, yung 390 pesos mo, multiply mo naman sa 12 para makakuha ka ng isang taon. So, sa loob ng isang taon daw, 4,680 pesos yung babayaran mo kay Pinelco o sa electric company ninyo. So, i-consider natin ngayon yung investment mo na 29,500 pesos. So, ang formula ng pagkuha ng return of investment o yung ROI, yung investment cost mo, divided by mo sa yearly na electric bill mo. So, 29,500 divided by 4,680 pesos. So, by computation, 6.3 years. Ganun katagal, no? So, hindi basta gawang biro, no? Kaso kailangan, materialis mo rito, matitibay na. Kaya, quality naman dapat. So, actually, yun nga lang, matagal. Pero, after 6 years naman, no? Medyo hayahay ka na dyan. So, ang note ko, the last day, kung gusto niyo mag-upgrade or planning to invest on higher power capacity ng setup nyo, gamitin nyo lang, just use the same formula to get your return of investment. Yun lang yung pattern, yung guide, ano, para makuha ninyo kung hanggang kailan ba mababawi, ano. Yun lang ang technique ko dyan. So, yun sa akin, ano, siguro wala pa 1 taon, meron pa ako 5 taon para mabawi. Ano? Okay. Yun lang guys. Maraming salamat. Ano, God bless.